Hello again, collective. So, gagawa na naman ako uli ng love reading. Okay? So, ito kasi, ah, palaging may mga nagme-message, nagko-comment sa akin. No? May mga katanungan sila. Siyempre, hindi ko po kayo mapagbibigyan lahat kahit gugustuhin ko. Siyempre, hindi kaya ng powers ko yan na ilan ang followers ko. Nasa magti-300K na. Siyempre, hindi lahat yan. Kaya ko kayong pagbigyan sa mga request ninyo na mabasahan ko po kayo lahat ng libre. Pero siyempre, minsan may mga random na, alam mo yon, napipili ako. Depende sa pakiramdam ko sa aura mo, kung gusto ko yung energy mo, at feel kitang bigyan, yun, pwede. No, marami na rin naman akong natulungan na basahan, pero syempre, ang gusto ko lang sabihin, hindi ko po kayo lahat mapagbibigyan kahit gustuhin ko man. So, ganito na lang gagawin ko. Out of dun sa napakaraming mga nagme-message sa akin, nagko-comment, pumipili lang ako kung ano yung ma-feel ko. Mapakiramdaman ko. Kung magaan ang loob ko sa'yo, sa comment mo, pwede kitang piliin. So, ito yung napili ko. Ito yung gagawin nating reading ngayon. Isa lang muna. Siguro everyday, try kong makagawa ng isang reading na tungkol sa mga katanungan ninyo. Okay, ito kasi merong nag-message sa akin. Siyempre, i-hide natin yung identity. Sabi niya rito, gusto ko lang pong malaman kung babalik pa ba siya sa akin o magmo-move on na talaga ako. To be fair, sasagutin ko yung tanong na yun, pero parang in a way, pang kalahatan na rin, pang collective. Sasagutin ko yon yung tanong na yon. Kung ganun din yung tanong nyo sa sarili nyo, kung same na gusto nyong malaman kung babalik pa ba itong person nyo sa inyo, kakonect nyo, karelasyon nyo, or whatever. Babalik pa ba? No, ito, para sa lahat na lang yung gagawin kong reading, para lahat kayo, alam nyo yun, masagot, no? Babalik pa ba siya sa'yo? Or dapat ka nang mag-move on? Yun yung reading na gagawin natin ngayon. Okay. Ako nga po pala si Tin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, suporta, pagsubaybay, lalo na po doon sa mga bumabalik-balik para manood ng readings ko at saka sa mga matatagal ko ng followers or subscribers. Bawat isang follow, subscribe nyo po ay malaking tulong po yan sa akin. Okay? Babalik pa ba? Babalik pa ba siya sa'yo? Or dapat ka nang mag-move on? Babalik pa ba siya sa'yo? Babalik pa ba? Babalik pa ba siya sa'yo? Kung sino man itong person na yun, on your mind or kakonect mo, karelasyon mo. Babalik pa ba siya sa'yo? Okay yung mga sasabihin kong kasagutan, mensahe, nakabase yan. So, ano yung lumalabas sa card sa ngayon. O ganito ako magbasa sa mga private readings ko. Kaya parang may idea na kayo. Muka. According to the Five of Swords reverse dito, mukhang itong person na ito ay magbabalik. No? May magbabalik pa ito sa'yo. Base dito sa mga barahang lumalabas. O, nakikita ko rito, itong person na to, parang wala siyang katahimikan, pwedeng nagigilty siya, isip siya ng isip, pwedeng hindi siya makatulog sa gabi, alam mo yun. So, nakakasense ako dito ng taong walang peace of mind, isip ng isip, or feeling guilty.
Okay? With the Five of Swords reversed, ito yung sign na after ng ano, hindi ko alam kasi kung nagbangayan ba kayo, nag-away kayo, naghiwalay na kayo, nagpalitan kayo ng um, masasakit na salita, nagtalo, kasi nagkaroon ng disconnection eh. Nagkaroon ng paghihiwalay or paglayo or kawalan ng communication. No? So, nakikita ko, after nitong naging pag-aaway nyo, kawalan ng connection, is nandoon yung pagbabalik. Etong person na to, oo, hindi lang niya alam kung paano niya sisimulan, pero nandoon yung nakakapag-isip-isip na rin naman ito. Pwedeng nagkakaroon siya ng realization. No? Kasi nga, hindi rin siya matahimik sa konsensya niya eh. Isip din siya ng isip eh. No? So, hindi lang niya siguro alam kung paano niya ito gagawin or sisimulan, paano siya mag-i-initiate ng conversation or whatever. Pero nandoon yung, ano, maaaring babalik siya. Kilala niyo ako guys, hindi ako yung reader na ma-romance. So, more on general reading ako. Pero dahil gusto niyo yung mga love reading, gumagawa ako ng love reading. Pero hindi ko na inaartihan, hindi ko na ginagawang parang nobela na sobrang haba yung mga pabubulaklakin ko pa yung mga kwento dito sa love reading nyo. Masyado akong straight to the point, masyadong plain yung approach ko pagdating sa mga ganyan. Oo. Okay? Oh, so you have unfinished business with this person. With the appearance here of the Wheel of Fortune, nakikita ko na hindi pa tapos ang cycle ninyo talaga. So, another sign, babalik siya eh. Magbabalik siya sa buhay mo. This is another indication. So, yun, naputol. Putol ako sa part nun. Sabi ko, this Wheel of Fortune is an indication na maaaring may new cycle. No? Maaaring magkaroon ng restart or reset dito sa connection ninyo. Although nakakita ko rito ng Devil card, no? And meron ka ring Ten of Cups reversed. No? Kasi itong si Devil card, pwedeng sign ito ng parang may third party na involved. Eh. So, hindi ko alam kung ang reason ba ng paghihiwalay ninyo, kawalan ng contact is because of a third party, no? Kasi itong third party na to, hindi lang naman always yung iskabeche or yung mga agaw yan, or temptation. Minsan, pwedeng ibang tao yan, like mga tropa, mga taong nakaka-impluensya sa kanya, kagaya nga ng sabi ko, parang bad influence yan sa kanya. Or pwedeng family members niya or relatives niya na pwedeng yun yung nakaka-influence sa mga kung paano siya mag-isip, mag-decide, yung judgment niya, no? So, pwedeng nakikinig din kasi siya sa sulsul, sa mga payo ng ibang tao, pwedeng yun. Or pwede rin naman ang reason talaga kung bakit din kayo nag-away, naghiwalay is because pwedeng merong naging marupok dito, pwedeng may pumatol sa temptation na uwi sa third party, yung mga ganun-ganun. Okay? So, ang nakikita ko dito is hindi kayo, sa tingin ko lang, hindi pa kayo mabubuo right now. No? Especially yung iba dito na meron kayong pamilya or may anak ka with this person. So, ang nakikita ko dito is hindi pa kayo agad-agad mabubuo eh. Na nauuwi na agad itong person mo eh. Agad-agad sa'yo. Kasi ang nakikita ko dito parang under the influence pa rin siya, na parang obsessed pa rin siya, baka may attachment pa rin siya, no? Doon sa person, kung meron man talagang nangyaring third party dito, or pwedeng hindi pa siya totally, pwedeng hindi pa siya makakalas eh.
No? Kung halimbawang may connection pa rin siya doon sa third party, pwedeng hindi pa rin siya kumakalas doon. Nandun pa rin yung obsession, nandun pa rin yung temptation, yung attachment niya doon. So, nakikita ko dito is, pwedeng nagigilty siya, oo. Pwedeng naiisip niya na bumalik, pero hindi pa niya yan magagawa sa ngayon. It's more on yun yung napapakiramdaman ko sa intuition ko. Kaya nga dito parang meron something na hindi siya masimulan with the Ace of Pentacles reversed din eh. Gustuhin man niya. No? Gustuhin man niya. Pero at least ang nakikita ko rito is yun. Hindi rin naman siya matahimik eh. Kasi pwedeng inuusig din siya ng guilt niya, ng conscience niya. And yun nga, kaya yun yung reason kung bakit madalas pwedeng napupuyat yan, isip yan ng isip. No? Hindi rin siya, wala rin siyang peace of mind. Yun yung maliwanag dito. Okay? So, ayan, nakikita ko dito na nagkaroon ng panloloko, ng manipulation, no? Nagkaroon ng pagpili, no? Namili siya eh. Namili siya between you and the other person, no? Okay. So, nakikita ko hindi pa ito makakapag-take ng action sa ngayon. Pero, ang na-sense ko lang sa intuition ko is yung guilt niya. No? Pero, nandun yung possibility na one day, kung mahimasmasan siya, or kung magawa na niyang kumawala dito sa devil situation na to, sa third party situation na yan, at kung matauhan na siya, bagising na siya, para ituwid yung mga mali niya, yung kasalanan niya, that's the time na nasa-sense ko na maaaring magkaroon ng pagbabalik. Okay? So, when it comes to zodiac signs na lumalabas sa cards, kung gusto ninyong malaman yung mga signs na nandito, pwedeng may Gemini. Strong energy ng Gemini, actually. Capricorn. So, that's all for now. God bless. Babush.